Sa ating mga balita ngayong tanghali, Bagyong Chedeng humina matapos mag-landfall sa Davao Occidental. Malalakas na bagyo, posibleng maranasan kahit na mayroong El Nino sa Pilipinas. Pagbibigay ng rebate o refund sa Manila Water customers pinag-aaralan ng MWSS. Mga foreign investor, unti-unti na dumarating sa bansa. Economic zone itatayo sa Tawi-Tawi. Preliminary examination sa war on drugs ng Duterte administration magpapatuloy sa kabila ng pagkalas ng Pilipinas sa International Criminal Court. Pag-aali sa mga illegal structures sa Boracay Beachfront, sinimula na. Magandang tanghali, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Chedeng. Handa na rin ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo. Narito ang report ni Ray Pelayo. Nagbabala ang pag-asa sa mga lugar na maapektuhan ng Bagyong Chedeng na huwag maging kampante. Ayon kay Pag-asa Deputy Administrator June Dalida, kahit na kailangan ng Mindanao ang ulan, ay maaari pa rin magdulot ito ng sakuna. Kalimitan po malalakas mga dalang mga pag-ulan ito at pwede magpabaha, pwede pong magkaroon ng landslide sa mga area sa kabundukan. Ano po? Bagamat madalang daanan ng bagyo ang Mindanao, subalit ilang beses na ring nakaranas ito ng malaking pinsala. Ang ilan dito ay si Sendong noong 2011 at Pablo noong 2012 kung saan bilyong piso ang iniwang pinsala at mahigit sa 1,000 tao ang namatay. Ayon sa Pag-asa, kapag may El Nino ay mas malalakas talaga ang nabubuong bagyo. Nandyan ang gasolina niya sa Pasipiko no? So may tendency pa rin tayo na may pumasok o konti nga lang ngunit malakas ang mga bagyo na parating sa atin. Pero ayon sa Pag-asa, walang aasahang epekto ang Bagyong Chedeng sa Luzon na kinaroroonan ng Lamesa Dam. Hindi po natin ini-expect talaga na magkakaroon ng increase sa height unless nagaling po ito sa Angat Dam. Sa ngayon ay may nakahandang 1.2 billion pesos na halaga ng maaaring ibigay na ayuda ang DSWD para sa anumang mangyayaring kalamidad sa bansa. Kabilang na dito ang family food packs, standby funds at non-food items. Samantala, halos 870 million pesos na ang naitatalang pinsala ng epekto ng El Nino sa agrikultura sa bansa. Karamihan ito ay mga maisan at palayan sa mga rehiyon ng Mimaropa, Region 7 at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Humina ang Bagyong Chedeng matapos mag-landfall sa Davao Occidental. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Yes, Ray? Yes, sa ngayon ay isa na lamang low pressure area itong si Bagyong Chedeng, Ella. At ayon sa Pag-asa, kaninang umaga ito nasa vicinity ng Sarangani. At sa ngayon, base doon sa satellite radar ng Pag-asa, ay makikita natin na ito ay nagdudulot pa rin ng makapal na papawarin dito sa may area ng Mindanao. Tinatin yung satellite ng Pag-asa. Yan. Makikita natin itong yellow at kulay green na yan. Yan nagdudulot ng maulap na papawarin sa ilang bahagi ng Mindanao at area ng Visayas. Doon sa radar ng Pag-asa, makikita natin na meron talagang dalang mga pag-ulan pa rin ito sa malaking bahagi ng Mindanao at posible po yung magdulot ng mga pagbaha at landslide, lalo na po sa may area ng Caraga Region, yung area ng Davao at ilang bahagi pa ng Zamboanga Peninsula hanggang sa ito'y tumawid. Yung low pressure area posibleng tumawid pa rin dito sa may area ng Zamboanga Peninsula. Ilang bahagi ng western section ng Visayas ay nakakaranas din ng mga pag-ulan, while sa Metro Manila ay magkakaroon pa rin tayo bahagyang maulap na papawarin, subalit wala tayong inaasahang malalakas na buhos na mga pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, ay posible pa rin na umiral itong amihan ng northeast monsoon lalo na sa may northern Luzon at inaabangan natin kung kailan pa papasok itong official announcement na pasok na itong ating dry season. Ella? Maraming salamat, Ray Pelayo, live na nag-ulat mula sa UNTV Weather Center. Kinansila ng Philippine Coast Guard ang mga biyaheng pandagat sa mga lugar na apektado ng Bagyong Chedeng. Mula sa Davao City, nasa telepono si Marisol Montaño para sa detalye ng balita. Yes, Marisol.
Yes, Lord, kinansila na kaninang alas 9 ng umaga ang lahat ng biyaheng pandagat ng Philippine Coast Guard 11 dahil sa bagyong Chedeng. Nagdanfall ang bagyong Chedeng kaninang alas 8 ng umaga sa Malita, Davao Occidental ayon sa Pag-asa. Kabilang sa mga biyaheng kinansila ay mga biyaheng mula sa Naana Wharf, papuntang Samal, Talisod Island at Island Hopping Charter Boat. Pinagbawalan na rin pumalaot ang mga mangingisda dahil sa sama ng panahon. Samantala, suspendido naman ang klase sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Davao City, bunsod ng bagyong Chedeng. Yan ang update mula dito sa Davao. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Marisol Montaño, nagulat mula sa Davao City. Inako ni Manila Water President Ferdinand de la Cruz ang lahat ng responsibilidad sa nangyaring water shortage. Gayunman, itinanggi nito na nagkaroon ng conspiracy o pakana ng ilang sektor ang hindi inaasahang pagbagsak ng water level sa kanilang mga customer upang matuloy ang konstruksyon ng Kaliwa Dam. Wherever the accountability for this issue takes me as President of Manila Water, I'm willing to take that accountability. Samantala, pag-aaralan naman ng MWSS ang nais ng mga mambabatas na mabigyan ng rebate o refund ang mga customer ng Manila Water na naperwisyo ng water service interruption. Ipinanukala ng ilang mambabatas na lumikha ng Department of Water na naglalayong rumisolba sa issue ng water shortage sa bansa. Mula sa Senado, nasa telepono si Nel Maribuhok para sa detalye ng balita. Yes, Nel. Flor, sa Senado, humarap naman ang mga opisyalis ng Metropolitan Water Works and Sewage System, Manila Water Company at Maynilad Water Service upang magpaliwanag sa nararanasang kakulangan ng supply ng tubig sa Metro Manila at sa Rizal. Ilan rin sa mga local government officials ang humarap sa investigasyon ng Senate Committee on Public Services at ipinahayag ang kanilang mga hinaing tulad na lamang ng hinaing ng punong barangay drive sa Mandaluyong na magmula March 7 hanggang 15 ay wala silang tubig. Talagang wala akong tubig. Yun ho yung unang naapektuhan. Kaya ho ang ginawa ho namin, nagpatawag ho ng meeting aming mayora, lahat ho ng fire volunteer ho namin nagsama-sama. Kasi talaga ho nag-aaway-away na ho yung mga tao kasi hinaharang na ho yung fire truck. Muli naman nagpaliwanag ang Manila Water at sinabi na kulang talaga ng supply ng tubig dahil na rin sa level ng tubig sa Lamesa Dam. Ngunit ginagawa naman anya nila ang lahat ng paraan upang mabigyan ng tubig ang mga apektadong mga barangay sa pamamagitan ng pag-iikot ng 30 water trucks. Sa kabila nito, aminado sila na kulang pa rin ito. Ayon kay Engineer Ferdinand de la Cruz, President at CEO ng Manila Water, pagkatapos pa ng summer season, posibleng magbalik sa normal ang supply ng tubig. Ipinalukalo naman ni Senator Bam Aquino ang paglikha ng Department of Water. Ito ang maulit ang water shortage. Ang departamento na ito ang siyang pangunahing mga ngasiwa sa supply ng tubig, irigasyon, sewage at sanitation resource management. Suportado naman ito ni Senator Coco Pimentel kung sa nais niya na magkaroon ng mas malakas na kapangyarihan ng Department of Water sa pagresolba ng problema sa tubig sa bansa. Yan muna ang ating update, Nor. Maraming salamat sa iyo, Nel Maribuhok, nagulat mula sa Senado. Tiniyak na Malacanang na iuulat ng pamahalaan sa publiko ang mga kasunduan ng Pilipinas sa China hinggil sa mga proyektong infrastruktura. At mula sa Malacanang may report si Rosalie Coz live. Magandang umaga sa iyo, Rosalie. Yes, magandang umaga, Ella. Tiniyak ng pamahalaan na alang-alang sa transparency o pagiging bukas at klaro ng pamahalaan sa publiko ay nakahanda itong iulat ang lahat ng mga napagkasunduan o mapagkakasunduan ng pamahalaan sa bansang China kaugnay ng mga proyektong infrastruktura ng bansa. Nagbiyahe patungong Beijing, China ang economic team ng Duterte administration upang talakayin ang mga infrastructure project ng pamahalaan. Pinangunahan ang delegasyon ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Ayon sa Department of Finance, may mga nakatakdang pagpupulong sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at Chinese officials ngayong linggo upang isulong ang coordination ng dalawang bansa kaugnay ng mga proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build program ng Duterte administration. Makikipagpulong ang mga Philippine official sa China's Ministry of Commerce ngayong araw at makikipagkita din ang delegasyon kay Chinese Vice President Wang Qishan.
Tinatayang nasa 1/3 ng build project ng Duterte administration ay mga China loan o China-funded projects, kabilang na dito ang Chico River Irrigation Project. Subalit, paulit-ulit namang tinitiyak ng pamahalaan na hindi mahuhulog ang bansa sa tinatawag na debt trap dahil sa mga naturang loan agreements. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz, live mula sa Malacanang. Kabilang sa kinakaharap na problema ng Pilipinas at maging ng ibang bansa ang kakulangan sa supply ng tubig. Pero ano nga ba ang mangyayari kung tuluyang maubos ang supply ng malinis na tubig? Narito ang ulat ni Mon Hokson. Napakahalaga ng tubig para sa tao. Ginagamit natin ang tubig upang mapawi ang uhaw, makapagluto, pakainin ng mga hayop, mapanatiling malinis ang ating katawan at iba pa. Sa katunayan, 70% ng planeta ay binubuo ng tubig. Noong 1995, sinabi ni World Bank Vice President Ismael Serageldin na ang mangyayaring digmaan ngayong 21st century ay dahil sa tubig. Sa taong 2050, tinatayang tataas ang pangangailangan sa tubig ng mahigit 50%. Totoo na ang mundo ay binubuo ng 70% ng tubig, pero ito ay tubig alat at hindi makokonsumo ng tao. Maari tayong kumuha ng tubig sa ilog at sapa, subalit mayroong mga lugar ngayon sa mundo na bihira na ang mga pag-ulan. Marami na rin ang namatay na tao at hayop sa ibang bansa dahil sa matinding tagtuyot. Kaya, ano ang maaring mangyari kapag naubusan na tayo ng tubig? Napakalaki ng epekto ng pagdami ng populasyon, global warming at polusyon sa supply ng malinis na tubig. Kung inaakala natin na hindi tayo mauubusan ng malinis na tubig, nagkakamali tayo dahil nagsisimula na itong maubos ngayon. Hindi na natin kailangan lumayo. Ang nangyari sa Manila Water ay isang halimbawa ng unti-unting pagkaubos ng tubig. Dahil sa lumalaking populasyon sa East Zone ng Metro Manila, hindi na sapat ang supply ng tubig para sa lahat. Kapag naubos ang tubig, maaari itong mauwi sa malalaking sakuna gaya ng mga gera at terorismo. Ayon sa US Intelligence Report noong 2012, may posibilidad na gamitin ang tubig bilang isang sandata sa gera. Kung maubos ang tubig, wala ring magagamit ang mga magsasaka sa kanilang mga pananim at maaari itong magresulta sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain. Sa ngayon, kapos ang tubig sa mga lugar na sineserbisyohan ng Manila Water at kung hindi kikilos ang pamahalaan, hindi magtatagal ay mauubos ang tubig sa Metro Manila. Ano ang dapat gawin? Ang una, mag-recycle. Ang bansang Singapore, walang masyadong likas na yaman gaya ng ilog pero hindi problema ang tubig dahil nare-recycle nila ito gamit ang mga water treatment facility. Isa pang solusyon ay maghanap ng ibang pagkukunan ng tubig. Ang Kaliwa Dam na matagal nang ipinanukala, malaki ang may tutulong sa nauubos na tubig sa Angat at Lamesa. At ang pinakamabisa sa lahat ay ang pagtitipid. Bawasan ang paggamit ng tubig. Huwag maligo ng matagal sa banyo. Patayin ang gripong hindi ginagamit. Ayusin ang mga tumatagas na tubo at iba pa. Tandaan, ang tubig hindi habang buhay nandyan. Kung kaya't kailangan nating gumawa ng paraan upang may mapakinabangan pa ang susunod na henerasyon. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Nagkaka-interes na ang mga dayuhan na mamuhunan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BRMM. Kahapon, isinagawa ang groundbreaking ceremony sa itatayong economic zone sa Tawi-Tawi. Narito report ni Nel Mariboho. Inaasahang lilika na maraming trabaho ang itatayong Special Economic Zone at Transshipment Port sa probinsya ng Tawi-Tawi. Kahapon ay pumunta sa probinsya ang ilang investor mula sa Hong Kong para sa contract signing. Investing and Yiliso $2 billion for the project. Para kay Senate Committee on Trade and Commerce Chairman Aquilino Coco Pimentel III, maganda ang ipinapakitang kahulugan ng investment na ito sa gitna ng pagsisimula ng bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan bahagi ang Tawi-Tawi sa bagong autonomous region. Napakaganda because BARM is just starting and then we see this investment in the area. Parang this is a vote of confidence
not only in Tawi-Tawi but for the newly created Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mahigit 200 hectares ang inilaan para sa pagtatayo ng isang Special Economic Zone sa lugar. Aprobado na ito ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Hihintay na lamang ang approval ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng isang executive order. Kapag nagpatuloy ang proyekto, posibleng kilalanin rin anya ang probinsya na katulad ng Singapore na naging maunlad dahil sa pakikipagkalakalan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Tawi-Tawi. Inilabas na ng Armed Forces of the Philippines sa mga dokumento na nagpapatunay ng umano'y kaugnay ng ilang militanteng grupo sa Communist Party of the Philippines New People's Army. Natuklasan din ng AFP na ang mga librong gawa ng Ibon Foundation ay ginagamit sa Salugpongan Community Learning Center ay nagtuturo ng paglaban sa pamahalaan. Narito ang report ni Leia Ilagan. Kahon-kahong ebidensya na direktang nag-uugnay umano sa ilang militanteng grupo sa rebuilding New People's Army ang inilabas ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y matapos na sabihin ni Cristina Palabay ng grupong Karapatan na wala umanong ebidensya ang AFP sa akusasyon nito na sila ay legal front ng CPP-NPA. Mismo si Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations o J7 Brigadier General Antonio Parlade na miyembro ng National Task Force to End Insurgency ang naglabas ng mga ebidensya. Ilan dito ay dokumentong pirmado ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sison kaugnay ng 5th International Assembly na isinagawa sa Hong Kong kung saan kasamang dumalo ang Karapatan. Ang ating gobyerno hindi lang gumagawa ng nagpapabricate ng report. Sila ang nagpapabricate ng report. And by the way, hindi si AFP, hindi ako, hindi ang gobyerno ang nag-red tag sa kanila. Tingnan niyo yung websites ng Philippine Revolution Web Central. Tingnan niyo yung website ng ILPS. Tingnan niyo rin yung website ng NDF International. Lahat yan. Makikita niyo doon yung mga pangalan nitong Karapatan, ng Ibon, nandan yung ACT, yung Gabriela, itong mga Makabayan Blocks. Nandyan lahat. At signed mismo ni Jose Maria Sison. Inilabas din ng AFP ang ilang video at larawan ng mga armadong kabataan na estudyante ng mga salugpungan schools na pinatatakbo ng mga non-government organization. Ipinakita din ni Parlade ang mga libro na naglalaman ng mga radical information na iniimprenta ng Ibon Foundation para sa Salugpungan Community Learning Centers. Isa sa miyembro ng editorial board ng libro ay asawa ng Secretary ng Southern Mindanao Regional Committee ng New People's Army. Dito umano itinuturo sa mga kabataan ang pagkagalit at paglaban sa gobyerno. Pambansang sagisag ng Pilipinas. Of course, pambansang awit, pambansang wika. Ayan, nakalagay. Pambansang bayani, si Father Pop, si Father Tentorio, yung Italiano na napatay. Bakit nga pala napatay yun? Kasi kasama niya mga NPA, mga komunista na mga violente. So, ito yung national hero nila, yung tinuturo sa grade 1, ang puppet na Republika ng Pilipinas. Ayon kay Parlade, ilan lang ito sa mga ebidensyang ipipresenta nila sa European Union para ipatigil ang higit 1 bilyong pisong financial support na ibinibigay sa naturang mga NGO. Dagdag ni Parlade, pinalalabas ng Karapatan na magulo at maraming paglabag sa karapatang pangtao sa Pilipinas upang hindi rin mapauwi si Joma Sison sa bansa. Natatakot sila na yung kanilang funding maaring matapos na. We found out na meron palang isang sa UN Declaration, Resolution 47133. Ito yung tinatawag nilang Declaration on the Protection from Enforced Disappearances. Malinaw po doon sa Article 8 para paragraph 2 nitong declaration na ito, ang isang kriminal o isang activist ay hindi pwedeng i-extradite o ibalik sa kanyang sa bansa kung saan siya nanggaling if there is danger of persecution. Kaugnay nito, hinamon ni Parlade ang karapatan ng debate sa national television upang malaman ng publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ayon naman sa grupong Karapatan, dapat itigil na ni Parlade ang pag-uugnay sa kanila sa New People's Army dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya hinggil dito. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Campo Aguinaldo. Ipagpapatuloy ang isinasagawang preliminary examination ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Duterte administration
sa kabila ng pagkalas ng Pilipinas dito. Mula sa Maynila, may report si May Bermudez live. Yes, May! Yes, Flor, magandang tanghali. Itutuloy ng International Criminal Court o ICC ang ginagawang pagsusuri nito sa drug war ng pamahalaan na nagresulta umano sa mga insidente ng extrajudicial killings mula sa police anti-drug operations sa bansa. Sa pahayag ni ICC Prosecutor Fatou Bensouda, batay sa Article 127 ng statute at batay sa naging desisyon ng tribunal sa sitwasyon sa Burundi, isang bansa sa East Africa, hindi maaalis ang jurisdiksyon ng ICC sa mga krimeng nagawa ng isang bansa. Sa panahong ito ay naging partido ng tribunal kahit pa epektibo na ang naging pagkalas nito. Matatanda ang naging epektibo ang pagkalas ng bansa sa ICC nitong nakaraang linggo, March 17. Ang preliminary examinations ay nag-ugat sa reklamong inihain ni Attorney Jude Sabio dahil sa umano'y extrajudicial killing sa bansa sa gitna ng war on drugs na isinulong ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, nakabinbin pa rin sa Korte Suprema ang mga petisyong kumukwestiyon sa ICC withdrawal. Umaasa naman ang mga petitioners na naghain ng apela sa Korte Suprema na mapapawalang bisa ang naturang pag-alis sa kasunduan. Nadedesisyonan pa rin ang kanilang pabor o sa kanilang pabor ng mga mahistrado ng SC ang kanilang hiling. Matatanda ang iginiit ng mga ito na kinakailangan ng pagsang-ayon ng Senado bago umalis sa Rome Statute na ipinagkibit balikat lamang umano ng executive branch. Flor, una nang sinabi ni Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo na ipapadeport itong mga piskal na magpapatuloy ng investigasyon sa drug war ng pamahalaan sa bansa. Flor? Maraming salamat sa iyo, May Bermudez, nagulat mula sa Maynila. Isa ng batas ang Motorcycle Crime Prevention Act. Isa sa probisyon ng naturang batas ay ang paglalagay ng malaking plaka sa mga motorsiklo. Subalit tutol dito ang mga grupo ng mga motorcycle dahil sa panganib umanong dala ng pagkakaroon ng malalaking plaka sa mga motor. Narito ang report ni Joanne Nano. Ipatutupad na simula sa June 30 ang bagong batas na Motorcycle Crime Prevention Act. Sa ilalim ng naturang batas, lalakihan ng sukat ng plaka ng motorsiklo at kinakailangang nakalagay ito sa likod at harap ng sasakyan. Bagaman isa na itong ganap na batas, hindi pabor dito ang karamihan ng mga motorcycle rider. Ayon sa leader ng Solid Manila Riders Club, delikado kung lalakihan ng plaka ng motorsiklo. Kung ilalagay ito sa harapan ng sasakyan, posibleng matakpan nito ang headlight at magasgasan rin ang mismong motorsiklo. Gamit ang isang folder, ipinaliwanag ng grupo ang posibleng negatibong epekto ng paglalagay ng malaking plaka. Ayon sa napag-aralan, ganito kalaki ang magiging sukat kung sakali na tuluyan ng maimplementa. Ang problema, kahit ang manufacturer, hindi nila maisip kung paano yung mounting sa harapan. Unang-una, may wind resistance, kailangan may wind tunnel test, tapos yung aerodynamics. Kung mapapansin nyo, ang motorsiklo, nakadesign siya, slant. So para pag tumama sa iyo yung hangin, hindi ko kontra. Baga passing by lang siya. So pag ito ngayon yung problema, ilalagay dito sa harapan. So yung mounting procedure, maaaring matamaan sa ibang motorsiklo yung headlight nila, yung signal light nila, left and right. Kung malaki ang plaka, posible ring makadisgrasya ito sa iba pang mga motorista kapag natanggal at hinangin dahil posibleng tamaan ang kasunod na sasakyan o ang mismong rider at ang kanyang kaangkas. Sa likod naman, kung mapapansin nyo, ang problema dito sa likod, ang haba nung space, papalakpak yung plaka pag tinamaan within 60 km per hour. Then ang tornilyo na gamit ng LTO pa, yung tornilyong nawawala, meron pang batas ngayon sa LTO na bawal mong lagyan ng support yung plaka, kailangan as is yun. Dagdag pa ng grupo, iba't iba ang modelo ng mga motorsiklo at bawat isa ay may kanya-kanyang negatibong issue sa malaking plaka. Sa ilalim pa ng batas, dapat ay nababasa ang plaka ng motorsiklo mula sa layo na 12 hanggang 15 metro. Ayon kay Dr. Vic Santos na isang ophthalmologist, malinaw na nababasa ang plaka sa layong 15 metro kung walang diferensya sa paningin ng isang traffic law enforcer. Bukod sa distansya, kinakailangan rin aniyang maisaalang-alang ang iba pang mga elemento upang mas malinaw na makita ang plaka lalo na kung gabi.
Kung good vision kita siya, syempre, ibang story rin naman kung madilim, kung gabi. Then you have to have a good contrast sensitivity. So dapat white on black, black on white, tapos may tendency maging reflective pag gabi. Either mag-set sila ng illumination dun sa plate number or some other device para makita siya. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng Land Transportation Office kung ano ang aktwal na sukat ng gagawing plaka sa motorsiklo dahil sisimulan pa lamang ang pagbuos sa implementing rules and regulations ng bagong batas. Nauna nang sinagot ni Senator Richard Gordon na siyang may akda ng batas ang mga reklamo kaugnay sa pagpapatupad ng naturang batas. Aniya, hindi pa naman napagdedesisyonan ang eksaktong sukat ng gagawing plaka at tiniyak niya na hindi naman ito makasasagabal kung sakali sa mga rider. Posible rin aniyang gawing decal o sticker ang gagamiting plaka sa halip na gawa sa aluminum. Umaapela ang grupo ng mga motorcycle rider na pag-aralang mabuti ng mga otoridad ng batas at isaalang-alang ang kanilang kaligtasan at ang perwisyo na maaaring idulot nito sa iba pang mga motorista. Joanna Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Samantala, kasalukuyan nagsasagawa ang Senado ng public hearing kaugnay sa pagbalangkas ng implementing rules and regulation ng bagong batas na Motorcycle Crime Prevention Act kung saan lalakihan ang sukat at dodoblehin ang plaka ng mga motorsiklo. At mula sa Senado, nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng balita. Go ahead, Joan. Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Tinatalakay ngayon dito sa Senado ang babalangkasing implementing rules and regulations ng batas na Motorcycle Crime Prevention Act. Ipinatawag ngayong umaga dito sa Senado ang iba't ibang grupo ng mga motorcycle riders at manufacturers upang pakinggan ang kanilang mga hinaing hinggil sa napipintong pagpapatupad ng bagong batas. Marami kasi ang tumututo sa implementasyon nito dahil sa anilay pangamba para sa kaligtasan ng mga rider at iba pang mga motorista. Inirereklamo rin ng mga ito ang perwisyo na maaaring idulot kung gagawing doble at mas malaki na ang sukat ng mga plaka ng motorsiklo. Ang motorcycle manufacturers, wala pang pag-aaral na nagpapatunay na ligtas gamitin sa motorsiklo ang mas malaki at dobleng plaka. Posible pa nilang abuti ng 2 taon ang gagawing pagsusuri at pag-aaral para mapatunayan kung ligtas nga ba ito para sa mga motorcycle rider. Kung sila umano ang tatanungin, mas pabor sila kung gagawing decal o sticker na lamang ang ikakabit sa motorsiklo sa halip na malalaking plaka na gawa sa metal. Samantala, bukod nga sa issue ng kaligtasan, idinadaing din ng mga rider ang mabigat na parusang ipapataw sa sino mang hindi makasusunod sa bagong batas. Git nila, hindi ito makatuwiran at masyadong magiging pabigat para sa mga rider. Sa ilalim ng batas, posibleng makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon at multang hindi bababa sa 50,000 piso ang parusang ipapataw sa sino mang hindi makasusunod sa bagong batas sa plaka ng motorsiklo. Kapag nasimula na ang implementasyon nito sa Hunyo, ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa na magpapatupad ng ganitong batas sa motorsiklo sa buong mundo. Flor? Maraming salamat sa Joan Nano, nagulat mula sa Senado. Susunod! PNP tumutulong sa NBI sa paghahanap ng 2 kasabwat ng prime suspect sa pagpatay kay Christine Lee Silawan. 39 na umano'y iligal na nakadetain sa loob ng Barangay Hall sa Quezon City. Kinikikilan umano ng mga kawani mismo ng barangay. At Singing Gems sa Davao City, nabigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanilang talento sa pamamagitan ng Wish 1075 bus.